Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. Ngayong gabi mga kanegosyo, ang pag-uusapan natin ay detalyadong gastos, initial investment, gastos at kita sa pag-aalaga ng 500 heads RTL chicken. So kung yan ang gusto mong panoorin at pinag-aaralan mo din kung paano mag-alaga ng RTL chicken, ay stay tuned dahil pagkatapos lamang ng ating maikling intro ay pag-uusapan natin yan. Hello guys, ayan maraming salamat sa pagstay no guys at katulad ng nabanggit ko kanina bago tayo mag-intro, ang pag-uusapan natin ngayon ay detalyado na capital investment no, ang inyong pag-i-invest dito, initial investment natin sa pag-aalaga ng 500 heads chicken no. Ito yung mga RTL chicken. Magkanong initial investment, magkano gastos, magkano ang kikitain. At ito ay pinaghandaan natin dahil ito ay nilagay natin sa PowerPoint para kayo ay mas malinaw ang inyong panunood dito at mas makukumpleto ninyo yung details ng inyong pag-aalaga. So kung bago ka dito guys dito sa channel na to, please subscribe nyo yung channel natin dahil itong channel na to ay dedicated para sa katulad natin na nag-aaral ng RTL chicken business no. So i-click mo rin yung notification button kasi para naman ikaw ay ma-notify sa lahat ng mga bagong upload natin dito sa ating channel. So wag na natin itong patagalin guys at pag-usapan na natin yung ating mga pag-uusapan ngayong gabing ito. Okay guys, so ayan. So katulad ng sinasabi ko guys, ang pag-uusapan natin dito ay yung ating RTL chicken, yung capital versus income natin sa 500 heads no. 500 heads na RTL chicken. So capital versus income sa pag-aalaga ng 500 heads RTL chicken. So yan yung pag-uusapan natin. So kaya maganda to dahil kung ang iniisip ninyo guys ay mag-alaga ng magsimula sa maliit pero gusto nyo mag-scale up no ng mga nasa around 500 no, 500 to about 5,000 heads. Sa 500 kayo magsisimula. Maganda itong presentation na to para mas maintindihan natin kung talagang ang ating RTL chicken ay magiging profitable no. So at least dito sa presentation na ito, magkakaroon kayo ng idea kung magkano talaga ang ating magagastos. So, yan guys. Magkano ang initial investment sa pag-aalaga ng 500 heads na RTL chicken? Yan yung kalimitang tinatanong sa atin sa ating mga blog post no, dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So, we have to consider yung tatlong bagay sa pag-aalaga ng RTL chicken. Unang-una, we have to have housing at saka poultry. So kasama sa expenses natin yan. Ikalawa, yung ating mga cages, kailangan din natin i-consider yan. Tapos yung ating RTL chicken. Magkano ba yung mga puhunan natin, magkano gagastusin natin dito sa mga housing, cages, and RTL. So tingnan natin yan. So housing o poultry, meron yang dalawang klase. Merong low-cost housing, yung mga pawid, kalap, kawayan, niyog, yung mga puno na niyog na pinatumba ninyo, tapos yung mga lambat na ginagamit o ito yung mga net na ginagamit natin. Ang benefits natin dyan guys sa ating papagawa ng mga low-cost housing na to is mura siya. Unang-una, mura, hindi siya masyado expensive. Ikalawa, madaling i-source out kasi dito sa mga lugar natin sa probinsya, pwede kayong magpakuha ng pawid, pwede kayong magpakuha ng
kawayan dahil available lang yan kahit saan. Pwede kayo magpakuha ng mga kalap o yung mga puno ng nyog, magpatumba kayo, mas madali. Pag maganda ang pagkagawa, durable din ito, guys. Ikalawa, hindi lang ito durable, ito ay malamig, no, sa temperatura ng mga manok. So pagka ganito ang inyong ginagawa at sarili ninyong diskarte, meron kayong freedom on your design, no? So mga nasa around ang costing niyan, mga nasa estimated, mga nasa around 20 to 50,000 na magagastos ninyo kung 500 heads ang inyong ilalagay diyan ng mga manok, no? So pwede din naman yung concrete o yung medyo modernized, no, medyo pangmatagalan na klase ng housing na pwede ninyong gawin. So pwede kayong gumawa ng yero na bubong, tapos mga bakal na yung mga haligay, o kaya ay tawag dito yung mga bakal na rin ng bubong. Tapos eto medyo mahal pero medyo pangmatagalan na. So ang maganda dito, pangmatagalan, modern at saka high-tech na din itong mga to. Hindi masyado madaling masira. Ang mga estimated cost nito ay mga nasa around 150,000 pesos. Depende yan sa laki at ganda ng inyong pinapagawa, no? So battery cages, guys, kailangan natin yan. So battery cages, meron ka din diyang dalawang options, no? Yung DIY o yung tinatawag nating low cost lang, then yung kawayan na mga tangkal natin, kawayan, at saka yung mga kahoy din lang, no? At saka yung mga kulay green na net, no? Yung parang screen na kulay green, pwede nyo gamitin yan at gawin. Wala po akong costing yan kasi hindi pa po ako nakakapagpagawa niyan, pero at wala akong idea kung magkano talaga yung magagastos mo. Pero more or less mga nasa around 50% ang matitipid mo kung ikaw ay magpapagawa ng ganitong klaseng low cost, no, na DIY na mga battery cages, no? Ang ikalawang option mo, guys, ay yung galvanized o yung metal cages, yung mga battery cages na katulad nitong sample natin. Ang kakailanganin mo dito is 11 cages para dun sa 500 heads na yan. So unang-unang benefit mo diyan, matibay yan, mabilis linisin, at saka at the same time mas madaling orderin yan kasi ipapagawa mo lang yan sa gumagawa. Tapos kung kailan mo gustong ipa-deliver, madali yung ipa-deliver. So nagre-range yan sa presyo ng mga nasa around 7,000 to 7,500 to 8,700 per cage, no? 48 heads ang per cage ang malalaman mo ng mga manok. So mga total cost niyan is around 82,500 to about 95,700. Depende sa location mo at depende sa manufacturer ng cages, no? So RTL chicken, magkano yan? So una muna, i-consider natin kung anong breed ang ating bibilhin. So merong mga pagpipilian dito, yung Loman sa atin dito sa Pilipinas, meron tayong Loman, 325 ang production niyan sa isang taon na egg, no, na eggs. Yung Dekalb may white at saka brown, 330 eggs ang pinoproduce niyan every year. Yung Leghorn 320 every year. Bobcat is 305. Yung H&N maganda din daw yan na breed, nagti 330 to 340 din yan every year ang kanyang yield, no, ang kanyang production. So ang prices ng per head ng RTL is nagkakahalaga yan ng at the current prices, no, yung kakabili ko lang is 410 per head. Times mo yan sa 500 heads, yan ay 205,000 pesos. Yan ang iyong presyo ng manok na iyong bibilhin. So initial investment natin, ilagay na natin na yung iyong papagawa is yun ng medyo modernized na 150,000 ang iyong magagastos sa pagpapagawa ng housing. Sa iyong cages, sabihin mo na nakakita ka ng mas mura na 7,500 lang. So 82,500 ang iyong mabibili dun sa 11 cages. Tapos yung RTL chicken mo is 205,000. Ang total initial investment mo dito sa tatlong ito is 437,500. So yan, guys, yan yung initial na investment mo
doon sa iyong tatlong yun, no? So hindi pa yan lahat ng expenses, pero yan yung initial investment na iyong pwedeng i-screenshot na para makita mo kung magkano ang iyong magiging expenses initially. So, first month expenses, syempre, pag dumating sa inyo yung mga manok nyo, 16 weeks old yan, hindi pa yan nangingitlog, mga 20 weeks pa yan mangingitlog, so may 4 weeks ka na kailangan mong meron kang capital outlay pa rin. Yung monthly, yung first month expenses mo, kailangan mong, may pera ka dapat na pang suporta diyan. So, sa aking karanasan, ang expenses na yan ay ito, no, itong mga nakalagay dito. So, yung first month ko is basically bumili muna ako ng grower. Pagdating sa akin ng aking mga manok na 500, nag-grower muna ako na 10 sacks, no? So, hindi ko agad sila diniretso sa layer, ginrower ko muna sila for 10 days, no? Pagkatapos ng 10 days, saka pa lang ako nag-layer. So, yung grower ko is 10 sacks. Ang bili ko sa grower ko na feeds is 1,420. So, times 10 is 14,200 pesos, no? So layer feeds natin pagkatapos ng grower na 10 sacks is 20 sacks ang makakain niya sa loob ng isang buwan, sa loob ng remaining days, no? So yan 20 sacks times 1,470 ang bili ko sa layer, yan ay nagkakahalaga ng 29,400 pesos. Ngayon, bakit 30 sacks, no? 30 sacks ang kinakain ng mga manok. So ang 500 ay kumakain niya ng mga nasa around 100 grams per day. So times 500, 50 kilos yan per day. So one sack of feeds ang kinakain niya every day. So 30 days times 30 days, meron kang 30 sacks na ipapakain. 10 layers at saka 10 growers at saka 20 na layers sa loob ng isang buwan. So vitamins, mga 1,000 magagastos niyan, 500 sa mga sa vitamin prone, mga ganun, o kaya kung ano mang vitamins ang gusto mong inom, no? So antibiotics, mga nasa around 1,000 din ang budget ko diyan. Electricity, mga nasa 400 kasi 6 na bumbilya lang naman yan. Tapos may miscellaneous ako na 1,000 pesos just in case kailangan ko bumili ng tray, kailangan ko ng magasolina ng motor at ng sasakyan at kung ano-ano, pan-deliver ng mga eggs kung kailangan mag-deliver. So all in all, ang first month expenses mo is 47,000 pesos. So meron kang initial na 437, 500 na initial investment, tapos yung first month expenses mo is 47,000 pesos. No? So all in all, ang total niyan, yung total capital outlay mo sa first month is 437,500 at saka 47,000. That is 484,500 pesos. Almost kalahating million, guys, ang iyong magagastos dito sa unang venture mo kung 500 heads agad ang gusto mo. So now, magkano naman ang monthly income? Kaya ba natin bawiin yan? Pwede ba tayong sumugal ng ganyang kalaking pera, almost kalahating milyon, tapos kaya ba nating mabawi? No? Ano ba yung projected na possible income natin dito pag tayo ay nag-aalaga ng RTL chicken? No? So ang common mga questions dyan is, kaya ba bawiin ang puhunan? May kita ba? So nabawi mo ba ang puhunan? Kung nabawi mo, kumikita ka ba after that? No? Otherwise, kung hindi yan kumikita, wag na lang natin gawin, guys, kasi sayang lang yung ating paghihirap, no? So pwede din ba siyang gawing negosyo, no? So guys, pwede ba siyang gawing negosyo? Kung siya pwedeng gawing negosyo, magandang klase ng business ito kung ganon, no? So kailangan natin pag-isipan yan. So yan yung mga common questions sa atin. Yan yung dapat nating sinasagot at dapat nabibigyan natin ng atensyon. So otherwise, sabi ko nga, kung hindi din naman yan masasagot at ang sagot ay hindi ganon na ka-accurate, kaganda, ay huwag na nating ituloy dahil hindi siguro magiging profitable to. No? So, right. So, next thing na natin pag-uusapan is basically yung ating 20 months, yung ating income sa loob ng
ng isang buwan, ang isang araw, isang buwan hanggang sa maging 20 months, yung isang buong cycle. So 20 months ang ating cycle. So ito yung start ng ating laying eggs, no, mula sa pagsisimula ng pangingitlog hanggang sa 20 months. Yan yung ating isang cycle. So ang fact dito na dapat nating maintindihan is hindi lahat nangingitlog hindi lahat nangingitlog hindi nangingitlog lahat sa 20 weeks, no? Hindi lahat 'yan nangingitlog. So basically, you're talking about the percentage, pwedeng 85, 90, 95, 97, pwedeng ganon. Normally, based on my experience, sa unang buwan, mga nasa around 50 to 65% pa lang ang mangingitlog diyan. So at least kahit paano, may mababalik doon sa iyong 47 na unang investment. So pwedeng magkaroon ng mga nasa around 20 weeks, mangingitlog na yan ng mga nasa around 50 to 65%. Pero habang tumatagal, syempre, tumataas yung iyong percentage. Hindi lahat large agad ang ating mga eggs. May magsisimula yan sa peewee, magsisimula yan sa extra small, magsisimula sa small hanggang sa tumagal, medyo lalaki na ng lalaki. So they start small but gradually they get bigger as the hens become older and mature. So dapat natin yan na matandaan. So next, 85% lamang yung ating gagamiting base na computation ng ating income dito, no? So pwede kasi na tumaas ng 90%, pwedeng tumaas ng 95%, pero conservatively, para mas hindi tayo nag-expect ng mas malaking computation, baka hindi natin maabot, dito lang tayo sa 85%. So 85%, minsan bumababa ang itlog sa 79, 80, minsan nasa 90. So nagre-range lang tayo ng 85%. So 85% ng 500 heads is 425 pieces ng eggs ang makukolekta natin per day. So times natin yan sa 7 pesos per egg, ang price na yan ay sa market, no? So average price yung 7 pesos dito sa market ngayon, no? So gawin natin, so 725 times 7 is 2,975 pesos per day ang kikitain natin. Times natin yan sa 30 days, that's 89,250. Times natin yan sa ating average cycle doon sa isang cycle times 20 months, which is nagkakahalaga ng 1.785 million pesos sa isang cycle. Ang isang cycle, mga nasa around 20 months, 2 years. Ganon. This is your total gross income. So yan yung ating gross income, guys. So pwede na kung tutuusin, guys, kung inyong titingnan, napakalaki ng gross, no? So kung titingnan natin, napakagandang negosyo. Sa unang tingin, 480 something yung iyong, kulang-kulang kalahating million yung iyong puhunan, tapos yung unang investment mo, yung capital outlay mo, kulang kalahating million, pero 1.7 yung iyong posibleng kitain. So guys, tingnan natin, no? So kasi kailangan natin computein din yung monthly expenses natin. So balik tayo doon sa ating gross expenses naman. So meron tayong monthly expenses na pag itinimes natin yan sa 20 months, magkakaroon tayo ng gross expenses. So sa isang cycle natin, per month kasi ang ating gastos kanina, pinag-uusapan natin is 47,000 ang gastos natin sa isang buwan. This is basically, guys, kapag ka ikaw ang mag-aalaga ng RTL chicken. Pagka nagbabayad ka, syempre added cost pa rin yan dito. So idadagdag mo yun dito. Pero kung ikaw nag-aalaga ng 500, hindi ka nagbabayad ng tao, this is your cost, no? So 47,000 times 20 months is basically 940,000 pesos. Yan ang iyong gastos monthly dun sa iyong pag-aalaga ng RTL chicken. So ngayon, idadagdag natin yung 484 na initial capital investment natin na 484,500 pesos. So meron tayong total cost sa isang cycle na 1,424,500 pesos. So malaki ang ating expenses din. So kung ito-total natin yan, yung total natin na total gross income natin na 1.785 million minus yung total
expenses natin na 1.424,500 pesos, ang ating total na net profit guys is 360,500 pesos sa isang cycle yan guys. So medyo maliit ang ating gastos, maliit ang ating income kasi malaki pa rin yung ating ginastos sa building at saka sa ating cages. Sa first cycle kasi nag-invest tayo diyan. So basically sa susunod na cycle, mas lalaki na yung ating tubo kasi hindi na tayo bibili ng cages, hindi na tayo magpapatayo ng building. So nandun na yung 150,000 mo plus yung 82,500 mo, idadagdag mo na yun dito ngayon sa iyong profit. No? So yon guys, ngayon meron tayong 360,500 pesos na total net profit natin sa ating pag-aalaga ng 500 heads. Ngayon, meron ka pa rin possible income. So, meron ka pang 400 heads na pwedeng ikal, na pwede mo siyang ibenta sa market ng nasa around 120 to 150 pesos. Ngayon, sabihin na natin na benta mo siya ng 150. Ngayon, bakit 400 lang yung aking inilagay? So, through the process of 2 years, no guys, or yung 20 months, hindi mo iiwasan na magkakaroon ng mortality dyan, mawawala, mamamatay yung ating mga chicken, mababawasan. So, worst comes to worst, ang ating natira is 400, ibigay na natin sa 150 pesos per head, meron kang 60,000 pesos na pwede mong idagdag dun sa 360,500, which is, ang kikitain natin is 420,500 pesos. So yan yung magiging total initial investment capital natin na pwede nating pag-isipan magkano yung ating gagastusin at magkano yung ating kikitain. So, dito sa unang cycle, kapag nagsisimula ka pa lang, like I said, medyo maliit yung iyong profit because meron kang expenses sa building, may expenses ka sa cages. Pagkatapos mo niyan ng cycle na yan, second cycle, third cycle, hopefully yung cages mo at yung building mo ay matibay pa rin at pwede nating kitain yung mga dapat nating kitain na hindi na tayo gagastos dun sa mga other expenses na yon. So guys, yan yung ating full presentation ng ating 500 heads na mga manok. So ginawa natin ng PowerPoint presentation para mas malinawan ninyo. So kung hindi nyo nasundan, balikan nyo lang yung ating PowerPoint presentation at isesend ko para masundan ninyo. Pero kung gusto ninyo na makakuha nitong PowerPoint presentation na to, email nyo lang ako. Mag-comment lang kayo dito sa video na to para na sa ganun, ma-send ko sa inyo sa email ninyo yung kopya nitong ating PowerPoint presentation. So guys, yun, maraming salamat at sana ay kung nakatulong itong video na to sa inyo ay inyo din po sanang i-consider na mag-subscribe dito sa ating channel. I-click nyo din yung ating notification button para na sa ganon ay inyo ding matulungan ang channel na to para medyo lumago at mas marami pa tayong matulungan.